Nakatakdang isagawa sa Azerbaijan ang United Nations Climate Change Conference o COP29 para talakayin ang iba't ibang issue mula November 11 hanggang 22. Inaasahan na mapag-uusapan sa pagpupulong ng fossil fuel transition, rules for carbon market, boosting transparency at money for loss and damage. Dagdag pa rito ang global warming at ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Ang pangunahing paksa na tatalakayin ay ang climate change o climate finance COP kaugnay sa halaga ng perang kailangang ilabas kada taon. Malakapaloob dito ang pagbibigay ng tulong sa mga developing countries na nakararanas ng matinding problema sa usapin ng klima. Kasunod ito ng nalalapit na pagtatapos sa pledge ng $100 bilyong na pondo para sa taunang climate financing target. Iginiit ng mga mayayamang bansa na ang pagpapanukala sa karagdagang pondo ay magiging problema sa kasalukuyang budget. Samantala, ayon sa European Climate Agency Copernicus, ay asahan ngayong taon ang pinakamainit na temperatura. Aabot sa higit sa 1.5 degrees Celsius ang naabot ng mundo ngayong taon na ibig sabihin ay mas mainit kumpara sa pre-industrial average. Lumalabas sa datos na ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay mula sa dumarami na greenhouse gases sa atmosfera. Kasama pa rito ang tumitinding El Nino na labis na nakaaapekto sa klima at kalagayan ng mga bansa sa buong mundo. It's fueled the heat trapped by greenhouse gases due to, as we all know, from human activities. El Nino is a naturally occurring event, but everything now, all El Nino events, all La Nina events take place in the context of a climate which has been radically changed by human activities.